Hindi ko inakalang ang babaeng nilait ko at pinahiya sa harap ng lahat ay siya rin palang dahilan kung bakit ako natutong umiti tuwing gabi. Welcome nga pala sa Unexpected Files PH, kung saan ang bawat kwento ay may di inaasahang aral at damdamin. Kaya kung mahilig ka sa mga kwentong magpaparealize sa'yo ng buhay at pag-ibig, mag-subscribe ka na sa amin at pindutin ang bell icon. At i-follow mo na rin kami sa Facebook para sa mga susunod pa nating kwentuhan. Ito ang babaeng nilait ko. Ako nga pala si Adrian, 29 years old, CEO ng isang advertising company sa Manila. Sa trabaho, sanay akong respetuhin, sanay akong sundin, pero minsan sa sobrang taas ang tingin ko sa sarili, nakalimutan kong lahat tayo ay pantay-pantay lang. At isang umaga, habang papasok ako ng opisina, may nakita akong babae na naglalampaso sa hallway. Medyo nadulas ako dahil sa basang sahig, at dahil sa inis ko ay napasigaw ako. Miss, wala ka bang pakialam? CEO ako rito. Pasensya na po sir, naglilinis po kasi ako. Sabi niya. Huwag ka na magpaliwanag. Kung hindi mo kaya yung simpleng trabaho mo, maghanap ka na ng ibang opisina. Sabi ko. Tahimik lang siya, pero sa mga mata niya may lungkot at parang may gustong sabihin na hindi niya magawa. At pag uwi ko noon, binuksan ko ang dating application na ginagamit ko gabi-gabi. May matagal na kasi akong kausap doon o kachat, at siya si Luna, 23. Hindi ko alam ang tunay niyang pangalan, pero siya lang yung nakakapagpagaan ng loob ko sa pang-araw-araw. At nagulat ako sa mensahe niya. Adrian, minsan, kailangan mong boba para makita mo kung gaano kahirap umakyat. Hindi ko maintindihan sa una, pero sa bawat mensahe niya, parang ako ba yung tinutukoy niya. Hanggat sa bawat gabi, naging habit ko na siya ang kausap. Hanggang isang araw, bigla na lang siyang nawala. At eto na nga, kinabukasan, tinawag ako ng HR. May nagrereklamo daw tungkol sa ugali ko bilang boss. At nang bumukas ang pinto, bumungad sa akin ang janitress na pinahiya ko. At dito ko din napagtanto na siya si Luna, 23. Dahil nabanggit niya na nagtatrabaho nga siya bilang isang tigalinis sa isang malaking kumpanya. Tahimik siya habang nakaupo sa harap ko. Ako naman, hindi makatingin. Parang bumagsak lahat ng yabang ko noong araw na yon. Tapos, bago siya tumayo para umalis, lumingon siya sa akin at ngumiti. Bigla siyang nagsalita. Salamat sa payo mo, Adrian. Nanlaki ang mga mata ko kasi yung ngiting yon, yung mga salitang yon, narinig ko na dati. Mula noon, hindi ko na siya muling nakita sa opisina. Pero naiwan sa akin yung aral na minsan yung mga taong minamaliit mo, siya pa ang magtuturo sa'yo kung ano ang tunay na respeto. At oo, siya rin yung babaeng dahilan kung bakit ako natutong umiti tuwing gabi. At ito ang heartbroken story ko. Ang mayabang niyong CEO, Adrian.